Mula sa gitna ng Jamsil District, matatagpuan at masisilayan ang tallest building in South Korea and one of the tallest buildings in the world, yung Lotte World Tower. Napapaligiran ito ng mga amusement park, ng mga tourist destination. Pero salungat sa mga building na yan, itong kalmadong lawa kung saan ka pwedeng maglakad at kung saan pwede mong ma-enjoy yung katahimikan. Tuwing spring, napapaligiran ito ng cherry blossoms kaya napakaganda ng eksena. At dati, parte lamang ito ng Han River. Pero nung kailangan na nilang tayuan ng mga bridge, ng mga daan, para ma-preserve yung public space, doon na nga siya ginawang Sokchon Lake. Kahit moderno, napapanatili ang kahalagahan, hindi lamang sa kultura at kasaysayan, pero maging sa kalikasan. Oh, hi! Hi, Chris. Hi, Chris! Nice Hello, meeting hello. you po. Nice to meet you. Kumusta? Okay naman po. Grabe, it's an honor naman na makita natin si Chris. Ako din po. It's an honor to finally meet you in person din. Oo. Naaalala niyo ba ang Squid Game? Isang sikat na K-drama series ang Squid Game na kauna-unahang non-English TV series na nanomina at nanalo sa Primetime Emmy Awards. Nakilala si Chris nang maging isa sa mga cast sa seryeng ito. Sobrang awkward ko sa set kasi considering yung lineup ng main actors, ng veteran actors, parang I look up to them, especially yung si Lee Jong-jae, yung main character, si Squid Game player 456. Talagang matagal ko na siyang nakikita. I mean, back then, sabi ko, napakagaling ng taong to. Tapos si Park Hae-soo Sombenim, which is apparently another like theater performer. I love theater. So parang silang dalawa pa lang, sabi ko, grabe, nung nakasama ko sila sa set. Tapos, mismo nandyan lang sila sa tabi mo. Parang sabi ko, totoo ba to? Isang dating call center trainer si Chris. Nagpunta raw siya noon sa Korea para makasama ang kanyang inang nakabase na sa Korea. Pero hindi niya inakalang ang plinanong bakasyon ang magbabago ng kanyang kapalaran. Artista ka ba doon sa Pilipinas? Ako hindi po. Hindi po tayo napagbigyan ng pagkakataon sa Pilipinas. Mukhang dito pa tayo pinalad. Nagsimula lang ako bilang bantay actually. Nung mga nag-extra talaga. Minsan sumama ako sa kanila na mag-shoot. Pero dahil hindi naman talaga bahagi. So parang, alam mo, nagbabantay ng mga bag nila. And then, hanggang sa ayon, nasigawan. They were so mad at me because everyone was already in the set except me. Maya-maya, nagulat na lang ako, may isang staff na may dala ng damit. Parang sabi niya, oh, come. Sumali ka na lang. Pinasali. On the spot po yung pagsali ko doon. Doon po nagsimula yan. Hanggang sa nagulat na lang ako, may isang Korean manager at that time na parang sabi niya, oh, do you wanna be an actor here in Korea? Tapos sabi, huh? Seryoso ka? Good thing she speaks English. So she started asking me questions. Do you want to be an artist in Korea? Do you want to be an actor? Sabi ko, etong mukhang ba sure ka? Sabi ko, okay ka lang. Halos 7 taon na ngayon sa Korea si Chris at napabilang na sa iba't ibang K-drama at pelikula. One thing na I've learned from them, siguro nung may mga nakakasama na ako mga actors, was they always tell me that when you're part of this project, do not consider yourself as an extra. Skills ang labanan dito. Kasi I always study what's being given to me regardless if it's a small role, a role with a line or two. For me, dun ko na ipapakita yung professionalism ko eh. And awa ng Diyos, through prayers and through right people, na-achieve naman po natin yung goal. Nahanap nyo yung landas nyo. Nahanap ko yung hinahanap ko dito pa sa Korea. Galing. Bahagi ngayon si Chris ng grupo para tulungan din ang mga kababayang Pinoy na gusto ring makipagsapalaran sa mundo ng K-drama. Kayo po ba si Melanie? Hello! Tulad ni Chris, nakikipagsapalaran din si Melanie sa mundo ng K-drama at K-movies. Kasi ma'am, when I was young po talaga, pangarap ko po talagang maging isang artista po. Also, para siyang variety show dito sa South Korea, and then pumunta kami sa mga market and then kasi nga yung content na yon is naghahanap sila ng isang foreigner na ipapatikim nila yung mga pagkain yung mga pagkain Koreans. Kaya ako yung napili nila. Way back 2016 po yun. Ah, wow! Yes, and then nagsimula ako sa K-drama, and then sa movie, and then commercial, 2018 na po. Tapos nagtuloy-tuloy na yun? Yes, tuloy-tuloy na po yun. Bukod sa pag-aartista, naging modelo din si Melanie ng iba't ibang Korean brands. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit siya napadpad at nakipagsapalaran sa Korea noon.
Saan muna kayo nagkakilala? Nagkakilala Ng asawa kami mo? sa Pilipinas. Estudyante po kasi siya. Actually, nag-aaral siya before ng English doon sa UCLM, kung saan ako nag-aaral. Doon kami nagkita. Siya ba yung dahilan kaya kayo napapunta dito sa Korea? Parang ganun na. Pero ang Korean love story ni Melanie, hindi nauwi sa happily ever after. Kasi sa Pilipinas din kasi kami kinasal. Oo. I think mga 6 or 5 years, 6 or 5 years, mga ganyan. Parang na-fall out of love? Oh, ganun? na-pulot love niya. Oh, yun mo talaga. Siya? Kayo din? Parang kayong dalawa? pareho kaming dalawa. Pareho kayong Oo. dalawa. Kasi sa ngayon kasi ma'am, is okay naman kami ma'am. Kasi dito kasi sa Korea ma'am, normal lang talaga ma'am na kahit na hiwalay na kayo, pero may communication pa rin kayo dahil sa mga bata. Gusto ko talaga ma'am na yung mga anak ko is ma-adapt naman nila yung Korean culture, hindi lang Philippine culture po. Kasi nga 'di ba sa Pilipinas sila pinanganak, pero dito sila lumaki. Patuloy na nagsumikap si Melanie sa Korea para na rin sa kanyang mga anak. 7 taon ng kindergarten teacher si Melanie sa Korea. Sa mga kapwa ko po na Pilipino na gustong pumunta dito sa South Korea, pag mahina po kayo or yung weak po kayo, hindi nyo talaga kaya yung homesick. Kailangan malakas yung loob mo. Opo, tama ma'am, totoo. Matatag ka. Oo. Kabilang sa mga pinakamalalaking industriya ng Korea ay ang electronics, automobiles, shipbuilding at bakal. Kaya rin, maraming oportunidad dito, lalo na para sa mga OFW tulad ni Eric. Isang heavy equipment operator sa isang factory si Eric. Gaano kahirap maging OFW dito sa Korea? Sobra. Kasi lahat ng sakripisyo andun eh. Tulad yan. So, pag taglamig, yung sakripisyo talaga kami yan. Mahirap kasi magtrabaho pag taglamig, ma'am. Paano? Hindi... Kasi mostly, yung sa trabaho ko, palabas, pasok kasi ako, nag-drive kasi ako ng forklift eh. Dito sa Korea, sa trabaho, mas hinahanap-hanap yung Pinoy. Bakit? Kasi magaling daw yung Pinoy magtrabaho daw eh, masisipag daw, tapos pulido. Yun ang kagandahan. Kaya di napapahuli yung Pinoy dito. Magsasaka ang kanyang ama at housewife naman ang kanyang ina. Pang-apat sa 6 na magkakapatid, si Eric na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Bakit kayo naging breadwinner kahit pang-anim kayo? Gawa ng yung unang nakakatanang po, 3 sila, medyo maaga sila nag-asawa kasi. Tapos yung 2 kong kapatid, pinili rin nila doon tumira sa sa Pilipinas. Yung parang Ikaw yung, okay na ikaw sa yung pinaka ano? Ubang ako yung parang naghahanap ng way kung anong gagawin ko para unlad yung buhay namin. Sa akin naman, ayos naman gawa ng binata pa ako, wala pa akong ano. Kailan ka kasi. babalik sa Pilipinas? Baka next year siguro mambabakasyon. Sa loob ng mahigit 1 dekadang pagtatrabaho sa Korea, nakapagpunta na rin si Eric para sa kanyang pamilya at sarili. May nakapagtayo na ako ng bahay, yung bahay ko, tapos bahay nila, sa magulang ko. Sa Bohol? Opo, yung may naano na rin ako mga lupa. Isa lang si Eric sa estimated 63,000 Pinoy workers sa South Korea. Anong pinaplano mo? Anong pinag-iipunan mo ngayon? Ngayon, sa future ko, tapos yung magiging pamilya ko in the future. Yun ang pinatrabaho ko ngayon. Kasi di naman ang buhay kung wala na ako opportunity dito, talagang uwi ako sa Pinas. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang.